It's 7. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 91.1 FM Galaxy Radio, mula Lunes hanggang Biyernes, simula alas 7 ng umaga, tampok ang mga isyu at pinakasariwang balita para sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ito ang programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga na inyo ring mapapanood gamit ang 91.1 FM Galaxy Radio Facebook Live at twitch.tv/JLX Radio. Kasama si Gil Corpus, Renzo Bautista, Kuya Yauling at Pinunong Abong. Ako si Welmer Miranda Estrada. Kami ay naglilingkod ng tapat at may karangalan. Ay magandang umaga po sa ating pong lahat, sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Tayo po ay muli magsama-sama sa palatuntunan ang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Dito lamang yan sa 91.1 FM Galaxy Radio. Tayo po ay napapanood ng live sa 91.1 FM Galaxy Radio Facebook page at ganoon din sa Welmer Miranda Estrada Facebook page. Kaya patuloy namin kayong hinihikayat na mag-follow, mag-likes at mag-share dito po sa ating palatuntunan para mas marami pa tayong mga kababayan ang maabutan ng ating tulong, ng ating pong suporta, ng mga pagbabalita, ng mga kumustahan. Malay nyo, katulad pag araw ng Biyernes at araw ng Lunes, nagsasabog din ng biyaya itong ating palatuntunan, ang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Yan ay ating makakamtan kung tayo ay patuloy na makikinig, makikihuntahan dito po sa mga araw-araw po nating pagpoprograma dito po sa himpilang 91.1 FM Galaxy Radio. Tayo rin ay napapanood ng live gamit naman ang twitch.tv/JLX Radio at ganoon din sa ating YouTube channel, ang Welmer Miranda Estrada. Kaya yun, hinihikayat din namin kayo na mag-subscribe para yung po mga kababayan natin na halimbawa sa ibang bansa ay hindi magawa na makatutok sa atin ng live, pwede naman nilang panoorin ng the later time, di ba? Kaya tulungan po ninyo kami mga kaibigan. Kasama po sina Kuya Gil Corpus, sina Kuya Renzo Bautista, ganon din si Ate Bea Basto, kay Kuya Yao Lim, at siyempre sa ating magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abong Tan. Ako po si Welmer Miranda Estrada, bumabati ng napakagandang umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay araw po ng Martes. Pero hindi tayo magmamarites. Araw ng Martes, February 13, 2024. Kumusta na po kayo mga kaibigan? Maya pa abak kaya kayungan. Imo na nga ipukaw, tinaimbag nga bigat kada kayo amin apo. Pagbati natin sa mga Ilocano, lalong-lalo na dyan po sa bayan po ng Paniki, ng ating energetic at matulunging alkalde, Mayor Leonardo Maxa Rojas. Magandang morning po sa ating pinagpipitaga ng alkalde. Ganoon din kay Vice Mayor Aida Bien Rojas, 10 ng kanilang mga kasama dyan po sa kanilang sangguniang bayan. Ang lahat ng mga pinuno ng mga kagawaran dyan po sa lokal na pamahalaan ng Paniki na pinamumunuan ni Sir Edgar Galion. Magandang morning po sa inyo. Kina Ma'am Jing, kina Kuya Ricky, kina Ma'am Olivia, kina Ate Rose,
At sa lahat-lahat na mga kaibigan, magandang umaga po sa ating pong lahat yan. Binabati rin natin ng magandang umaga ang Vice Alcalde ng bayan po ng Girona, si Vice Mayor Ronald Nonoy Go. At siyempre sa bayan naman po ng Kamiling, si Vice Mayor Noel de la Cruz. Magandang umaga po. At siyempre dito naman sa lungsod ng Tarlac, binabati natin ng magandang umaga ang anghel ng lungsod ng Tarlac, Mayor Christy Angeles. Magandang morning po sa inyo. At siyempre ganoon din ang aming mainit na pagbati sa pakpak ng anghel dito po sa lungsod ng Tarlac, ang tagapagdaloy, ang pilantropo, ang chairman ng lahat ng mga senior citizens dito po sa ating pong lungsod, si Sir Vica Angeles, ang pinuno ng Northern Builders. Magandang umaga po. Binabati rin natin ng mainit at magandang umaga ang mga miyembro naman ng Sangguniang Panglungsod na pinamumunuan naman ni Vice Mayor Enaro Aro Mendoza. Good morning po sa inyo. Siyempre, lahat ng mga kawani at mga pinuno ng kagawaran diyan po sa lungsod ng Tarlac na pinamumunuan naman ni Attorney Castro. Magandang umaga. Binabati rin natin ng napakagandang umaga itong ating pong mga kamag-anak yan po sa Santo Tomas, La Union. At siyempre sa ating napakamodernong pagamutan dito po sa Northern at Central Luzon, ang Tarlac Medical Center na pinamumunuan po ni Dr. Benedicto Benin Masantusya Kabuasan. Magandang umaga po. At siyempre ang pinuno naman ng ating probinsya, ang napakamasipag, ang maalalahanin, ang mapagkalinga, mapagmahal, ang ating provincial governor na pinamumunuan po ni Governor Susan Arenoya. Magandang umaga po. Alam po ninyo si Governor Susan SY, kung tawagin po ng marami, ay talagang walang panghihimagon, walang ano ang tawag dito, hindi siya tumitigil. Para po sa ngayon, ang itong ating pong bayan ay lalong mamayagpag, hindi lamang po dito po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig. Dito lamang sa ating pong bansa ay nakilala ang probinsya ng Tarlac bilang isa sa mga matagumpay na tagapagsulong ng mga kultura, lalo pat kung ang pag-uusapan ay mayamang kasaysayan ng ating pong probinsya. Diba? Kamakailan lamang ay hinirang po ang ating pong probinsya sa buong kapuluan. Diba? Bilang masigasig sa pagtataguyod ng ating kultura sa pamamagitan po ng programang Kanlungan ng Lahi o Kanlahi na magpapasimula na po sa buwan po ng Marso, sa susunod na buwan na yan. Kamakailan din ay tayo po ay nahirang bilang isa sa mga nangunguna dito po sa pagpupursigi pa rin, pagpapaunlad pa rin ng angking kultura at sining ng ating pong probinsya. Diba? Halos sa araw-araw makikita mo ito pong mga kagalingan ng ating pong mga Tarlakenyo sa iba't ibang uri ng pagpapakilala ng sining diyan po sa diwa ng Tarlac, diba? Kikita natin ang kanilang mga obra maestra. At hindi po nalilingid ito sa mga afisyonado ng sining, dito po sa ating national level at ganoon din sa ating pong regional level. Sa katunayan ay tayo po ay kinilala lang sa nakalipas na buwan lang, mga kaibigan. Special citation at saka runner-up dito po sa LEAF Awards. Tumigil na ba itong ating pong provincial government dito po sa pagpapaigting ng ating pong kultura? Hindi po. Sa katunayan ay maging sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig. Nandyan po kayo. Ang ilan po sa mga Katarlakenyo po natin, diyan po sa diyan po sa Italy, diyan po sa bahagi po ng Europa, diyan po sa Germany, na kung saan ay ibinabandera po natin ang lahat ng mga produktong sariling gawa ng ating pong mga
mga mamamayang Tarlakenyo. Ano ang ibig sabihin niyan? Itong ating pong mga produkto, world class na mga kaibigan. Hinahangaan na ng iba't ibang mga nasyon, ng iba't ibang mga mamamayan sa mundong ito, sapagkat hindi nga tumitigil itong ating gobernadora dito po sa pagpapaigting ng kakayanan ng lahat ng mga Tarlakenyo sa buong mundo. Diba, mga kaibigan, kamakailan lamang, nandyan pa rin yata si Ma'am Marvy. Ma'am Marvy de la Cruz. Siya po yung pinagkatiwalaan ng ating pong provincial government para po sa gayon ay sila po yung manguna dito po sa pagpapakilala ng angking kagalingan, paggawa ng iba't ibang mga produkto na tiyak na makapagbibigay ng paghanga at kaaliwan sa lahat ng mga makakakita nitong ating pong mga produktong likas na yari sa ng mga Tarlakenyo. So binabati rin natin ang magandang umaga, siyempre yung ating pangalawang pinuno ng probinsya ng Tarlac. Binabati rin natin ang mga kasama niya dyan po sa konseho, dyan po sa Sangguniang Panlalawigan. Walang iba kundi si Vice Governor Carlito Casada David. Magandang umaga po sa inyo. Ganon din siyempre si George Tregan ng probinsya ng Tarlac. Binabati rin natin ang magandang umaga. At pagka binabanggit ang salitang George Tregan, ay susunod na dyan si Sir Baby Lugay. Siya naman ang napakalaki din ng kanyang kaambagan kung bakit ang ating pong mga yung ating pong kultura at sining ay namamayagpag sa iba't ibang panig ng ating pong bansa. Kasi siya ang pinuno ng Provincial Tourism Office. Sir Baby, magandang umaga. Pakibati na rin po sa buong pamilya kay Alma Moreno ng probinsya ng Tarlac. Magandang umaga. Ito, nagpa-contest pa tayo kahapon, di ba mga kaibigan? Kung kagalingan naman ang pag-uusapan sa larangan naman ng mga alkalde, di ba? Wala na, di ba? Wala nang ibang maiisip ang bawat isa sa atin, kundi ang matulunging alkalde dyan po sa bayan po ng Paniki, hindi lamang po sa salita. Ito ay nagmamanifest, kundi sa kanyang mga paggawa. Halos araw-araw ay hindi tumitigil dito po sa paglingap sa kanyang mga mamamayan. Sa katunayan kahapon, ito pong ating pong laging ibinabalita po sa inyo. Merong isang bata dyan po sa may Nangkamarinan, na kung saan ay talagang mahahabag ka dito po sa kanyang kalagayan. Lalo pat kung siya ay nakita mo sa unan niyang kalagayan bago siya isinailalim sa operasyon. Siya po ay may problema dito po sa kanyang bituka. Labas ang kanyang bituka, pasintabi sa mga nag-aalmusal. Labas, nakita ito ni Mayor Pinasundo. At pagkatapos halos yakapin. At pagkatapos yun po ay pina-check up at kailangang isa-ilalim siya sa operasyon. Yan po sa St. Luke's Medical Center. Ito si Ivan Napuran. Ivan Napuran. Sa kasalukuyan mga kaibigan ay konti na lang itong bitukang nakalabas sa kanyang tiyan. At ito po ay pinapunta na po ni Mayor Max diyan po sa sa Maynila, diyan po sa St. Luke's Hospital para muling isalang po dito po sa pinal na surgical operation para po sa ngayon ay tuluyan ng manumbalik itong normal na pamumuhay ng batang ito, si Kian Ivan. Kaya lang ang bilin po ni Mayor sa mga magulang
Kian Ivan, alagaan nyo yung inyong anak. Kasi ang makapagpipigil para hindi na naman maidaos ang kanyang operasyon ay pagka merong nasumpungan ang mga doktor na may ibang pang mga karamdamang iniinda. Itong si Kian Ivan, alam po ba ninyo, kahit sipon, ay magkasipon lang itong bata, hindi itutuloy itong operation sa kanya. Kaya sabi ni Mayor Max sa kanyang sa mga doon sa mag-asawa, doon sa magulang ni Kian Ivan, alagaan ninyo itong inyong anak para sa gayon ay tuloy-tuloy na matapos na ang problema ni Kian Ivan at maging maligaya na tayong lahat. Sukdulang humugot ng sariling salapi si Mayor Max. Sa katunayan, sabi niya, milyon na itong kanyang nagagastos dito po sa operasyon ni Kian Ivan. Alam po ba ninyo itong mga bagay na ito na sinasalita po natin, ito aktual na nangyayari. Hindi lamang sa mga bata, hindi lamang sa mga senior citizens na kamakailan lamang ay inayuduhan din ng ating pong lokal na pamahalaan yan po sa bayan po ng Paniking. Hindi lamang sa panig ng mga magsasaka, sa mga tricycle driver at iba't iba pang mga mamamayang Panikenyo na talagang masasandigan nila itong matuluging alkalde. Hindi rin nalingid ito po sa kabatiran ng ating pong mga ibang mga mamamayan dito po sa ating pong bansang Pilipinas. Sa katunayan, sa April 28, mga kaibigan, ay gagawaran po itong lagi naming tinutukoy na alkalde bilang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Kaya kung naririnig man po ninyo sa amin ito, mga kaibigan, di ba? Ito naman, nakikita po ninyo, merong katuturan. Ito pong mga sinasabi sa namin sapagkat hindi lamang kami ang nagsasabi nito kasi yan, nasusumpungan din ng iba't ibang mga award-giving body. Tingnan po ninyo, hindi ba proudly Tarlakenyo yan? Paniki, Tarlac yan mga kaibigan. Tarlakenyo din ang mga Panikenyo. Kaya nagbubunyi ang probinsya ng Tarlac. Dito po sa muling paghirang, dito po kay Mayor Max Rojas bilang most outstanding mayor of the Republic of the Philippines. Kaya proud na proud si Ma'am Olivia De Aquino di ba? Ma'am Olivia, mapagpalang umaga din po sa inyo, Ma'am Olivia. At kay Ma'am Lucy Galang Domingo, magandang umaga po sa inyo. Sino pa, mga kaibigan? Sino pa? At siyempre, hindi rin mawawala sa ating talaan. Ito nga ating laging ipinagmamalaki din, si Mayor Christy Angeles. Sa mabilis na pagkakataon, itong ating pong lungsod ay nagniningning na dito po sa kaunlaran. Diba? Grabe. Wala ring tigil dito po sa kanilang pagsusumikap para po sa kayo ay matulungan itong ating po mga kababayang Tarlakenyo. Diba meron tayong Angel Care Program na kung saan sila na po mismo ang sumusuyod dito po sa iba't ibang mga barangay. Isipin po ninyo, ang daming barangay dito po sa lungsod ng Tarlac. Ilan ba yan? 76 na barangay, di ba? Halos araw-araw nasa lansangan at sa mga barangay. Ito pong ating pong alkalde. Katuwang niya si Sir Vic Angeles. Dito naman sa paglingap sa mga senior citizen. Diba? Araw-araw ginagawa nila yan. Walang pagsawa, walang panghihimagon.
Kasi nga, yung masumpungan daw nila, itong kanilang mga kababayan, nangumingiti dahil po sa mga tinamong tulong mula po sa city government. Yan daw po ang nakapagbibigay ng lakas at katuwaan dito po sa mga binabanggit po naming pilantropo. At alam po ba ninyo, yung pong 21-in-1 dati na Angel Care Program, hindi na ngayon yan. 23-in-1 na mga kaibigan. Naidagdag ang panibagong serbisyo na talagang pakikinabangan ng ating pong mga kababayan. Ito pong free dialysis services sapagkat meron na tayong dialysis center na masasabi po nating sariling atin. Yan po sa may unang palapag ng ating pong Tarlac City Legislative Building. Diba mga kaibigan? At nananatiling intact itong ating pong pondo, itong ating savings, nitong ating pong ng ating pong lungsod. Sa kabila po ng katotohanang walang humpay din ang iba't ibang mga paggawa ng mga proyekto at mga programa na tiyak po nating pakikinabangan ng ating mga mamamayan. Diba? Ito, malapit nang matapos sa Tarlac City Gymnatorium na kung saan ay pwedeng maglulan ng hanggang limang katao. Sa isang lagayan. Halimbawa, may mga sports activities, may mga cultural activities, at ng iba't iba pang mga events. Ito po ay magagamit ng ating pong mga mamamayan na pwedeng ipagmalaki ng mga taga-lungsod ng Tarlac. Gumanda yung ating pong City Plazuela. Ito nga, inumpisahan na ang paggawa naman nitong ating kauna-unahang Tarlac City General Hospital. Alam po ninyo, napakaraming mga pinuno na sa mga nagdaan, ang nangarap ng pagkakaroon ng pagamutan ang lungsod ng Tarlac. Diba? Nung panahon ni Mayor Aro Mendoza, pinangarap din niya yan. Nung panahon ni Mayor Ace Manalang, pinangarap din niya yan. Ngayong panahon ni Mayor Christie, pinangarap din yan, pero ang kaibahan sa kanya, sa kanyang administrasyon, sa kanilang panunungkulan at sa kanilang panahon, ito po, magkakaroon na ng katuparan ang mga pinangarap. Di ba? Parang salita, di ba? Nung una ay salita. Ang salita ay nagkatawang gusali. Ano yung gusali? Yan ang Tarlac City General Hospital na sa mga ilang pang mga panahon ay pwede nang magsilbi sa ating po mga mamamayang Tarlacenyo. Ito pa, ginagawa na patuloy para maligtas, maisalba ang buhay po ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na po sa peligro ng pagbaha. Ito, ginagawa, ito pong mga urban drainage po natin, napakalaking mga drainage. Yan po ay hanggang sa Barangay San Miguel. Ito po yung kasalukuyan, dito pa rin sa Kabayanan, particularly dito po sa San Nicolas area. Ito, malapit nang matapos yan. Yung pong may bahagi ng ligtasan, tapos na yan hanggang sa may SM, di ba? Ito naman, sa kabila ng SM, sa may Barangay San Sebastian, ito na, ginagawa na mga kaibigan. Hanggang sa may Barangay San Rafael, Paraiso, at hanggang sa may San Miguel, gagawin itong ating lansangan at pagagandahin pa, di ba? Pagagandahin pa itong ating pong lansangan para po sa gayon ay maging ang mga motorista po nating bumabagtas dito po sa kahabaan ng MacArthur Highway ay ligtas sa kanilang pagmamaneho. Teka, nakalmusal na ba kayo mga kaibigan? Magalmusal muna tayo. Alam po ninyo, kanina pa bukas ang Galaxy Bake Shop. Sa kanyang 6 na sangay, dito po sa may Pampanga, sa Bulacan, dito po sa Tarlac, Pangasinan, Nueva Ecija. Kaya punta na po kayo sa mga tindahan ng Galaxy at hanapin na po ninyo ang pinakapaborito po ninyong almusal na gawa po ng Galaxy Bake Shop. Sarap ng kape. Anong page na tayo, Kuya Hill? Eto, page 289, ang libro ng pagbati ng Galaxy. Buksan na natin!
Eto na mga kaibigan, binabati natin ng maligayang kaarawan si Sir Edmer Manzanillo. Binabati rin natin ng maligayang kaarawan, itong anak ni Dr. J, si JP La Peña. JP, happy birthday sa'yo. Ganon din kay Sir Rod Fernandez Rivera Jr. Maligayang kaarawan po sa inyo. Dito naman sa ating bakery, si John Rex Tamio, maligayang kaarawan. Sana ay sapitin kayo ng maraming pagpapala ng ating Panginoong Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Mamalagi ang inyong lakas at malusog na pangangatawan. Matupad ninyo ang inyong mga pangarap sa inyong buhay. Humaba pa sana at lumawig ang inyong buhay. Alang-alang sa inyong pamilya at sa mga taong nagmamahal po sa inyo. Sana po sa inyong gagawing pagdiriwang ay isama po ninyo ang Galaxy Bake Shop sa inyong kaligayahan, sapagkat ang Galaxy Bake Shop ay masarap kasama sa bawat okasyon, celebrating its 40th year of bringing happiness. Namnamin natin itong awiting handog sa atin ng ating himpilan. Ayun, muli po, maligayang kaarawan po sa inyo. Teka muna, basahin muna natin itong pagbati ni Kuya Bonifacio Dakayanan. Ang patnugot at pinuno ng pahayagang Facts and Figures at aktibong miyembro at opisyales ng paper.ph. Sabi niya, Tuesday blessing. Lord, teach us the best way to honor with our lives. We give you all the glory and praises. Amen, sabi niya. Ayan Kuya Bonnie, magandang umaga. Kay Sir Norman D. Pamintuan ng ating co-host dito po sa ating programa. Good morning, Ka Welmer, at sa lahat ng tagapakinig. Sabi ni Kuya Norman, magandang morning po sa inyo, Sir Norman. At kay Sir Bong Suba, ang ating sabi ni Kuya Nap, excuse me po. Isanipang ko yung ating napakagiting na Barangay Kagawad dyan po sa Barangay Sapang Maragul. Bong Suba, Kagawad Bong Suba, magandang umaga din po sa inyo. Teka muna, inuubo ako. Iyayamang 7:30 na. Mga kaibigan, sa ating pagbabalik ay ating pong ipagsisilbi sa inyo ang ilang mga balita na nangyari dito po sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng ating pong daigdig. Yan po ay aming ibabahagi ni Kuya Hill Corpus makalipas ang ilang mga paalala. Babalik po kami. It's 7:30.